Pinag-aaralan na ng Estados Unidos ang posibleng pagbabawas ng libu-libong sundalong Amerikano sa Germany. Sa post ni US President Donald Trump, sinabi nito na ang desisyon ukol sa troop levels ay maaaring ilabas sa mga susunod na araw habang patuloy na sinusuri ang sitwasyon. Ang pahayag ng US President ay ilang araw matapos sabihin ni German Chancellor Friedrich Merz na hindi niya nakikita ang malinaw na estratehiya ng Amerika sa digmaan laban sa Iran. Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in. You also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. Binanggit din ni Merz na mukhang nahihirapan ng US at pinuri ang Iran sa galing nito sa negosasyon. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for, especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated. Tinuligsa naman ni Trump ang mga pahayag ni Merz at sinabing mali ang pananaw nito sa sitwasyon. Giit ng US President, mas dapat pagtuunan ng pansin ng Germany ang sarili nitong mga problema tulad ng imigrasyon, enerhiya at ang digmaan sa Ukraine. Sa kasalukuyan, umaabot sa higit 36,000 na US troops ang nakabase sa Germany na siyang pinakamalaking presensya ng Amerika sa Europe. Marami sa mga ito ang nakaistasyon sa mga mahalagang base tulad ng Ramstein Air Base na may malaking papel sa mga operasyon ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hindi ito ang unang beses na pinag-isipan ng US ang pagbabawas ng troops sa Germany. Noong 2020, may kaparehong plano na ilipat ang 12,000 sundalo, ngunit ito ay hindi na ipatupad matapos tutulan ng Kongreso at ibasura ng sumunod na administrasyon. Sa panig naman ng Germany, sinabi ng mga opisyal na handa sila sakaling matuloy ang pagbabawas ng troops at patuloy ang koordinasyon sa loob ng NATO upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Binigyang diin ni Merz ang kahalagahan ng Transatlantic Alliance sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.